Sen Lacson, nakakaramdam na umano ng awa kay Senator Cayetano. Kawawa naman. Oh, wow. Nagpayag si Senador Ping Lacson na awa kay dating Senate President Alan Peter Cayetano matapos siyang tawaging aso. ayaw mo tawaging ang aso. Ang ganda nga nun eh. Aso plus Pinky equals doggy. Ayop na to. Aso nito sa gitna ng kanilang bangayan. Ayon kay Lacson, tila nahihirapan na umano si Cayetano ng mga pahayag nito at umaasa siyang hindi ito tuluyang mag-meltdown. Ang pahayag ay tugon sa Facebook Live ni Cayetano kung saan sinabi nitong hindi na tuta kundi aso si Lacson dahil umano sa mabilis nitong pagsunod sa mga utos. Hindi naman tinanggap ni Lacson ang bansag at pinatutsadahan pa ni Cayetano na aniya tila umamin sa sarili nitong paglalarawan. Wow. Ang tanong, sino nag-uutos kay Cayetano? Aber? Si Marcos inuutusan si Cayetano? Ulol. Tsaka ito serious. Oh, serious mood tayo, serious mood. Lacson, hindi lang si Cayetano ang nakapuna na aso or tutaka ni Marcos Jr. Hindi lang. Kundi pati sarili mo din mismo. Bakit? Bakit pati sarili mo ay halatado at kitang-kitang aso ka ni Marcos Jr. Biruin mo pati sarili mo kalaban mong hayop ka. 'Di ba? Bakit? Putay na pinapakita mo sa amin eh. Hindi ka naman ganyan dating kupal ka eh. Kaya ka nga binansagang matang lawin ba yon? Isa ka sa mga dating sumisilip ng kapag may mga ganitong kapag may mga ganitong issue sa Pilipinas, isa ka sa nakikita namin na lumalaban diyan. Putang ina ngayon eh. Kinukonsinti mo eh. 'Di ba? Nakadepende ka lang sa mga kalaban ng amo mo. Pero yung amo mo mismo, hindi mo mapalagan. Sabagay, bossing mo 'yan. 'Di ba? Ngayon, kung tatawagin ka ni Cayetano or tawagin ka ng publiko na aso ka ni Marcos Jr., deserve mo 'yon. Alam mo kung bakit? Pinamumukha mo sa amin eh. Lahat kayo nila Tito Soto, ng Tulpo, ni Gatchalian, ni Villanueva, 'di ba? Ni Hontiveros. Putangin na si Hontiveros. Nagsalita na ba yan about kay Romualdez at kay Marcos Jr.? Tikom ang bibig ng putang inang yan, 'di ba? Samantalang dati mortal nilang kalaban ng mga Marcos. Tapos ngayon bati-bati na. Na hindi nga nakawan sa flood control. O baka naman kaya hindi kayo makakokap, hindi kayo makapagsalita, kasi nga, mga nakinabang din talaga kayo sa mali-maleta or trilyong peso na nawawala sa pondo ng Pilipinas. Hindi kaya ganon? Tangina nyo, ayaw nyo kayong tawaging aso kayo pero pinamumukha nyo sa amin. Anong tingin nyo sa amin? Bulag, bingi na hindi namin alam? Araw-araw nyo pinapakita sa amin eh. Oh. Sasabihin nyo, tapos na yung investigasyon sa flood control is, paano natapos yun? Aber, yung ultimong kasama nila ng 3 taon na si Saldico, nilaglag si Romualdez at Marcos Jr. Hindi nyo nga pinapaniwalaan yun eh. Yung 18 Marines, sinabihan nyo ng mga sinungaling kahit hindi nyo pa naiimbitahan sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Gutesa, sinabihan nyo rin na sinungaling. Tapos ngayon, sasabihin nyo na nagagalit kayo pag tinatawag kayong aso. Putang ina nyo lahat. 'Di ba? Isaksak nyo yung sangalangalan nyo. Sorry kung namumura kayo. Putang na, deserve nyo yan eh. Pinamumukha nyo sa amin eh. Ngayon, na kayo mismo naglalantad ng totoong ugali, ng totoong karakas nyo, puta na kami, hindi namin tatanggapin. Magbubulag-bulagan kami na, hindi yan, okay yan si Lacson. Okay yan si Soto. Okay yung mga tulpo. Kakampi ng bawat Pilipino yan. Gusto nyo ganun, naisipin namin na kahit ultimo mismo kayo,
pinapakita nyo sa amin ng mga kupal at mga aso kayo ni Marcos Jr.? Tanginan nyo. 'Di ba? So, hindi nyo masisisi ang taong bayan. Hindi nyo masisisi si Alan Peter Cayetano kung ganyan ang tingin sa inyo. Kasi nga, ultimo nga kami na ordinaryong Pilipino, nakikita namin at pinapakita nyo sa amin. 'Di ba? Hindi kami mga tanga. Namulat na kami sa katotohanan. Alam na namin kung sino yung mga politikong dapat naming, mga taong dapat naming pagkatiwalaan. Kayo putangin na pinagkatiwalaan namin kayo ng ilang ulit. Pero, naging basura kayo bandang huli dahil sa pera. Soon, hindi naman, hindi naman araw-araw na sa inyo ang panahon. Darating din yung panahon na nasa amin na talagang dadapo sa amin yun. Yung mga nangyayari ngayon, pagdala kay Pangulong Duterte sa dahig, pagpapakulong nyo kay Pastor Apollo Quiboloy, panggigipit nyo sa mga vlogger, pagtadtad nyo ng kaso sa mga, yan, katulad yan, kay Banat Bay, pagsasampa nyo ng mga kaso, panggigipit nyo, lahat yan, babalik din sa inyo yan. Kasi panahon nyo ngayon. Pero pag dumating yung panahon namin, putang ina, sabi ko sa inyo, 1 million times ang balik nun. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap